Ayan. So, may na mali pala ako. Sorry. Ay, okay. Yan, magsasayang din yung kapatid ko. Kasi nasa abala. May namali pala ako kanina. Dapat pala 5 yun. Kasi 5 yun nag-comment doon sa dream board. Kasama doon. Nakalimutan ko. Sorry si Camille. Wait. Busy ako. Hello ka? Ayan. So, uulitin natin yung para dun sa dream board natin. So, pasensya na ha. So, ngayon, hindi po si Jen. Pasensya na. I-disqualified ko muna si Jen. Kasi 5 po pala yung nag-comment doon. Sabi ko kanina 3 lang. So, tao lang tayo nagkakamali. So, ulitin natin na ang parapol. So, ito mabilis lang. Hanggang parapol lang po ng ating para sa dream board. So, ito yan. Sa ating mga notebooks. Tataran! Dan. Dapat pala mayroon akong sounds. Hindi ko alam kung paano ko isasabay yung sounds eh. Tsan! Sino to? Galing. May cycle daw talaga nagkaroon pa ng chance yung iba. Oh! Akalain mo yun. Sino lalo kanina? Sandra dun sa yung pinaka-last part na nag-comment doon, nilaan nyo. Sabi. Pero iniisip ko kasi sabi ko nga, basta mag-post lang kayo ng dream board. Ngayon, may chance pa uli kayo magkaroon nito. Uulitin nyo uli mag-post ng dream board nyo na magkahiwalay po. Tama yung kay Upbet. Magkahiwalay yung short term sa long term. Yun yung tinanong niya kanina. So, may, para medyo mahaba to, sagutin ko din yung ibang question na, paano ba, bakit ito tinawag na SMART goal? Actually, yun na siya eh. Acronym na tawag doon. So, mnemonics. Para mas madali mo siyang matandaan. Di ba? Parang sa NDO. Pinapaigay siya, New Distributor Orientation. Mas madali siya pag by letters, pag SMART. Pero pag nasasabihin mo, gawin mo yung ganitong goals, yung dapat yung goals mo specific, di ba hindi mo siya madaling matandaan. So, mnemonic siya. Yan usually ginagamit din sa exam. Kasi sa akin sa nursing, lahat mnemonics, lahat yan by letters ko siya minimemorya. Kasi yung para pag halimbawa natandaan mo na yung words na yun, ito yun. Diba? Mas madali. Kasi yung words mo, by words mo siya tatandaan, mahirap siyang tandaan. So, yun na yung mnemonics talaga. Yun na yung acronym niya. SMART ko. So, tandaan nyo lang lagi. Parang sa sa OPP, diba? Alam nyo na yun. Online, yung yan, tuloy ako, hindi ko na alam yung ibig sabihin ng OPP. Opportunity Plan. Online yung sa OBP pala. Online Business Presentation. Yan, Opportunity Plan Presentation yung OPP. Nawindang ako. Nagkapalit yung OBP ko sa OPP. So, yan. Si Happy po ang nanalo ng ating colorful notebook. So, may chance pa kayong manalo. It's either kung anong mapili nyo, ito ang chance. Kung magpapaskil uli kayo ng as in, yung talagang final dream board nyo na magkaiwalay po ang short term sa long term within 6 months. Kasi yung iba doon, 1 year, 10 years na nakalagay. Ihiwalay nyo, dun sa 6 months, gawin nyo siya, isama mo siya sa short term. Yung mga pang beyond 1 year nyo, yung mga 2 years and beyond, isama nyo na po siya sa long term nyo. So, kung gusto nyo ng bahay, at sa tingin nyo hindi siya mag-goal muna, hindi mo muna siya mag-goal, kung hindi mo muna siya priority, sabihin na natin dun sa 1 taon, ilagay mo siya sa 2 years, sa long term na. So, magkahiwalay po. Lalagay sa inyo, di ba? Ang sabi ko, gawin nyo lang siya sa picture, di ba? Ika-crop nyo lang siya. And sa akin, kung much better, kung makagawa kayo ng kagaya nito. Di ba? Ito, pinagpupuyatan to. Kaya, siguro dahil nakukuha ko yan, kasi nakikita ko siya everyday. Kung saan mo siya nakikita, yung lagay mo. Kung nakikita mo siya sa puno, dapat nakalagay din. Ako, nakikita ko din dito sa laptop ko yan. Lahat ng laptop na dumaan sa akin, nandun yung mga dream, yung mga ko. Yan. So, yun, importante yun. Ano pa yung tanong doon ito naman yung tanong yun yung tanong ni Apreciel. Tanong ni Justin, ano daw yung parang realistic nga ba na goal? Diba? Madaling achieve? Parang ganon.
Yun po. So, sorry ha, hindi nawala yung copy ko. Para sa ganun yung idea. Ano yung madaling i-achieve na goal? Actually, depende po yun sa tao. Kung sa tingin nyo, pumapasok siya dun sa SMART goals, nandun yung criteria. Sa tingin ko, mas madali siyang ma-achieve. At depende rin sa effort nyo, di ba? Kung ako yung tatanungin nyo, lahat ng ano sa akin, para sa akin is relevant to. Kasi ito, para sa grupo to. O kaya, para sa family ko, hindi lang para sa sarili ko. So, may relevant siya. Doon malalaki yung iba, nag-aabot siya ng 20 million. Pero yun eh, para sa akin, sustainable, achievable siya. Yan, realistic para sa akin. So, depende. Baka mamaya kasi sabihin ko sa'yo, ang realistic na goal is magkaroon ka ng mansion na worth 20 million, pero yung utak mo naman, pang ano ka lang, pang 1 million ka lang. Hindi magiging realistic para sa'yo. So, depende sa tao. Kung ano yung sa tingin mo realistic para sa'yo. Pero along the way, lalaki yan psychological wallet mo. Lalakihin mo lang, mag-adjust ka lang, change your mindset. Importante yan. Along the way, mga pag-aralan mo siya. Mahirap. Sa una, kasi yun, nakasanayan natin ng utak natin, ang kaya lang tanggapin is 500,000. Malaki na para sa atin yun. Pero, kung sa tingin mo, ang kaya ng utak is 500,000, i-times 2 mo siya. Para hindi ka nabibigla na, ay, kinikita na pala niya na, kita niya sa trabaho is 40,000, tapos malalakihan ka. Hanggang mag-stay ka lang sa pagiging empleyado. Doon hindi ko sinasabi na iwanan nyo kung trabaho niyo. Pero, kung sa tingin nyo, na kaya nyo namang kitaan dito yung galing doon sa, sa employment, go for it na. I-career mo na to. Yan. So, yun lang yun. Pag natumbasan na or nahigitan yung income, sabi na, di ba hindi income sweldo nyo dyan sa pag-employment, i-grab nyo na din na full-time to. Diba? So, yun. Pero hindi ko sinasabi iwanan nyo ngayon kung hindi nyo pa kaya. Alam tabi yung pag-aralan nyo yun. Ma-assess nyo yung sarili nyo. Kung kaya nyo na ba o hindi pa nyo kaya. So, yun. Ano pa ba yung question? Apat lang yung question doon. Yung kay Upbet, ulitin ko ulit yung short term. Then, nasagot ko na din yun. Long term, ano daw yung madaling achieve na goal, ano yung mga realistic na goal, bakit SMART goals. May question pa ba? Parang wala na doon. So, try ko. Kung may makalimutan ako, i-chat ko na lang sa inyo. So, yun yung mga question na natanong ng ating mga leaders. So, yung iba, talagang hindi pa alam mga SMART goals. Diba? Na ano ko siya as base sa assessment ko dun sa kung ano yung pagkakaintindi nyo. Wala namang tama o mali din yun. Parang ano lang siya, assessment, para madali sa akin i-assess kung sino yung nakakaalam na dun sa SMART goals, sino pa yung hindi. So, mas marami yung hindi, kaya kailangan natin gawan to ng training, kailangan gawan natin ng video, diba? Pero kung lahat kayo tumawa ng sagot, sabihin natin close yung sagot nyo. Sabi ko walang tama mali. Medyo close yung sagot nyo. Hindi na natin sana gagawa ng ano. Pero hindi sana ganun kahabang video. So, at least dito sa video na to, nakikita na nag-interact tayo, di ba? Interaction, communication, hindi tayo magkakasama, hindi tayo magkakusap. Pero through this, parang magkakasama na rin tayo. Di ba? Nakikita nyo ako. Messy look. Ngayong gabing to. So, yun, thank you sa effort po ng mga nag-participate. Ngayon, kanina may pinosuli ako na ABC rule. So, ano naman pagkakaintindi nyo sa ABC. So, ang plan ko doon is, plan namin ni Updayan is magawa kami ng video naman paano siya ginagawa. Through offline. Na pwede nun din siyang gamitin through online. So, meron kami doon konting drama, mga paano magdrama-drama. So, kasama si Franco doon. So, paano namin siya drama, ano yung wordings. Basta yun, namin, parang reenactment pa ang tawag doon. Basta yun, kung paano namin siya ginagawa personally. So, yun muna, bye, and great morning!